Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay po natin. Amen? Palakpakan po natin yung mga nanay po natin. Pwede na po tayong maupo. Ngayon yung mga nanay, sino dito ang anak na yung nanay mo nandito? Tas nga mong kamay. Kung anak ka, yung nanay mo nandito. Tas lang kamay. Okay, maraming salamat. Okay, kung maaari, kung yung nanay mo nandito, tabihan mo. Yan, tabihan mo. Okay. Ayan. Tabihan nyo yung nanay ninyo. Pasensya na po dun sa mga merong address sa mga upuan nila. Ngayon lang naman ito. Okay. Ngayong natabihan nyo na po yung nanay nyo, gusto kong yung isa nyong kamay, iakbay nyo sa kanya. Yan. Iakbay nyo yung isang kamay. Tapos, sabihin nyo, hindi ko lang kung anong tawag nyo sa nanay nyo, Ma, I love you. Bakit kayo tumatawa? Bakit kayo ngumingiti? Nakokornihan ba kayo na sinasabi niyong, Ma, I love you? Kapag nararamdaman niyong parang nakokornihan kayo, ibig sabihin, hindi niyo nakasanayan yan. Hindi niyo madalas sinasabing, mahal niyo yung nanay niyo. Maaring pinaparamdam niyo, pinapakita niyo sa gawa, pero hindi niyo sinasabi. Napakahalaga na marinig ng mga nanay natin yung confirmation natin na mahal natin sila. Iba yung pinapakita sa sinasabi. Okay. 1914, nung si President Woodrow Wilson officially declared the second Sunday of May every year ang maging national holiday para sa mga nanay. Ang pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo na binibigay ng mga nanay sa pamilya. So, this morning, we would like to honor our mothers. The title of our message for this morning is The Faith of a Mother. The Faith of a Mother. Ang pananampalataya o ang tiwala ng isang ina. I want you to open your Bibles with me in Genesis chapter 2, verse 24. Ayan, malapit na maglobat yung boses natin. Genesis 2:24, tayong lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi niya, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Tayo manalangin, Panginoon, pagpalain niyo pong mensaheng ito, nawa ay maging inspirasyon, maging pagpapala sa bawat isa, especially sa mga nanay po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. I tried to find the most significant mention of the word mother in the Bible. Napakarami pong beses na binanggit yung word na mother sa Bible. Most especially in the book of 1 Chronicles. Maraming beses binanggit po doon yung word na mother. At makikita natin yung influence ng isang ina sa isang anak ay napakalaki. Bagamat hindi ito masyadong napapansin, pero malaki ang impluensya ng ina sa anak. Kung how a child would become in life, pinaka-great yung influence ng nanay sa kanya. Kung ano man ang kahihinatnan ng anak mo, it's because of the influence of a mother. Marami pong mga great men ang merong mga opinion tungkol sa mga nanay nila. Isa dyan, yung pinakaunang naging presidente po ng Amerika si George Washington. Ang sabi niya, all I am, I owe to my mother. I attribute all of my success in life to the moral, intellectual, and physical education I receive from her. Of course, mayroong sariling talino, kakayahan at abilidad si George Washington. Pero lahat
ng natutunan niya sa buhay, lahat ng narating niya sa buhay, ine-ascribe niya lahat sa kanyang ina. Si Abraham Lincoln, sumunod na presidente sa kanya, all that I am or hope to be, I owe to my angel mother. I remember my mother's prayers, and they have always followed me. They have clung to me all my life. Yan si Abraham Lincoln. Ronald Reagan, from my mother I learned the value of prayer, how to have dreams and believe I could make them come true. The late George W. Bush, sabi niya, mothers are central to the success of the family. Their love, dedication, and wisdom touch countless lives every day in every community through our land. Salamat po sa mga nanay po natin. As gusto ko pong kilalanin natin ngayong umaga yung tatlong bagay na pwedeng mangyari kapag ang ina, inilagak niya yung kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kung ano yung maaaring mangyari. Number 1, a mother's faith can bring heaven to earth. A mother's faith can bring heaven to earth. Kapag namasyal po tayo, marami po tayong pinupuntahan ng mga magagandang pasyalan. Yung mga nature park, minsan yung mga coffee shop, ginagawa nilang mga Instagrammable lahat ng sulok. Mamasyal tayo sa ibang bayan, ibang probinsya, minsan sa ibang bansa, napakaraming mga magagandang pasyalan. As if, sinasabi natin na parang paraiso itong mga pasyalan na ito. But nothing can be compared to a home where a mother is present. Because a mother's faith can bring heaven to earth. Ipapalasap niya sa iyo kung paanong maging langit ang tahanan. I can't imagine a home without a mother. Ang nanay talaga ang siyang nagsisikap na kahit sa mumunting tahanan ay maramdaman ng pamilya, ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, kung ano ang pakiramdam ng langit. Sa Luke chapter 1, makikita po natin ang kwento ni Mary kung paanong bumaba si Gabriel at ibinilita sa kanya na siya'y magdadalang tao at iluluwal niya ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. The immediate response of Mary to angel was in verse 38, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Literally, si Mary, ibinaba niya yung langit sa lupa. Sapagkat nandoon yung kanyang unwavering, 100% na pagsunod sa Panginoon. And indeed, there was heaven on earth nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag lumalabas po tayo ng bahay natin, hanggat hindi ka nakakauwi, hindi po humihinto yung pag-aalala ng nanay natin sa atin. Ganun palagi yung pag-worry niya. Sapagkat alam natin sa labas, it is a cruel world. Marami pong mga masamang loob ang naglipana. Maraming mga masamang impluensya sa labas. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga anak natin. So punong-puno tayo ng pag-aalala sa kanila hanggat hindi sila nakakauwi ng bahay. At ikaw na anak na umalis, marami kang pwedeng maranasan sa labas. Yes, mamasyal ka kasama yung mga kaibigan mo, but you also have friends who hate you, who reject you, who criticize you, who ridicule you. Lahat mararanasan mo sa labas. But when you go back home, it's like heaven on earth. Kaya yung mga tahanan natin, basta present yung nanay natin, is more like a heaven of rest. Parang kanlungan natin yung mga tahanan natin. Kaaalis mo lang ng bahay, hindi ka mapakali na makauwi na. Why? Because our home is more like our heaven on earth. Basta nandyan yung nanay natin. Number 2,
A mother's faith is generational. It leaves a godly legacy. Alam niyo ba na 90% ng mga bata na nakakilala sa Panginoon, malaki yung influence ng mga nanay nila sa kanilang pananampalataya. Sapagkat yung pananampalataya ng isang ina is generational, na ipapasa. Hindi naman sa pinapamana mo, yung pananampalataya mo, pero yung impluensya ng isang ina in regards to her faith ay nai-impluensya niya sa kanyang mga anak. And it leaves a godly legacy. Meron pong dalawang aspect yung faith ng isang ina. Number one, she believes what God had said in His Word. Madali siyang maniwala sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Number two, naniniwala siya sa kanyang anak. Kahit yung anak niya ang pinaka-reject sa kanilang school, yung ina, hindi magmamaliw yung paniniwala niya sa kanyang anak. Si Billy Graham, alam po natin, one of a great evangelist and preacher. At one time, yung tatay niya ay nakaramdam ng pagtawag ng Panginoon sa kanya na maging preacher. But for some reason, hindi niya nakita yung opportunity maging preacher siya. Pero yung desire nandun. Gusto niya. Pero wala siyang makitang opportunity. Hanggang isinilang nga yung anak niya na si Billy. At yung magulang niya, pinag-pray si Billy. Hanggang sa lumaki siya, tinawag siya ng Panginoon at pumasok sa ministry si Billy. Naging preacher, si Billy Graham. Then, toward the ending days of his father, ito ang sabi ng tatay niya, I prayed for years for a way to be opened, but never once was there the slightest encouragement from God. My heart burned, and I wonder why God did not answer my prayer. Now I feel I have the answer. I believe that my part was to raise a son to be a preacher. Yung panalangin niya, yung desire niya, na buo lahat doon sa kanyang anak. Why? Because a parent always believe in their child. There was also another child who strongly believed in her, another parent who strongly believed in her child. Si Tom pumasok sa school, pero tampulan ng tukso. Parang mahina yung utak niya, slow, mahirap pumikap. Nag-excel yung mga classmates siya na pag-iiwanan na. So, gumawa ng sulat yung teacher, binigay sa kanya, bigay mo to sa nanay mo. Kahit basahin mo yun, alam kong hindi mo maintindihan. So, bigay mo sa nanay mo. Pag-uwi, binigay sa nanay, point blank, very frank, straightforward, yung sulat ng teacher. Sabi doon sa sulat, bobo yung anak mo. Hindi siya matututo dito. Mahirap siyang umintindi. Huwag mo na siyang papasukin, sayang lang. Kinabukasan, dinala ng nanay yung anak niya sa school. At ang sabi niya sa teacher, hindi bobo yung anak ko, hindi mo lang siya naintindihan. Kung ayaw mo siyang turuan, ako magtuturo sa kanya. Bumalik sila, pauwi at sa bahay, tinuruan ng nanay si Tom. Si Tom, bago siya namatay at 84 years old, noong October 18, 1931, merong 1,093 patents sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, 1,093 yung mga naimbento niya na ngayon pinapakinabangan natin. At kilala siya ngayon sa pangalang Thomas Alva Edison. Paano nangyari yun sa kanya? Isang bobo nung bata siya at ngayon, may 1,000 mga naimbento niya. Because a mother believed in him. Hindi matatawaran yung faith ng anak, ng ina sa kanyang anak. At tayong lahat ng mga nandito, anuman ang narating natin sa buhay, we have come this far because of a mother who believes in us. Kung ano ka man ngayon, it's because of your mother. Number 3, a mother's faith is out of pure love. Yung faith ng nanay, wala pong kapalit.
Yung paniniwala ng nanay, yung pagmamahal ng nanay natin sa atin, wala pong hinihingi o hinihintay na kapalit. In fact, marami siyang sinakripisyo para magtagumpay ka sa buhay. Kahit hindi mo siya bayaran. Kahit walang kapalit, yung pagmamahal niya. Yun ang pagmamahal ng isang ina. Ngayon, I was looking in the Bible. Sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo ng mga nanay sa kanilang mga anak, papaano naming masusuklian? Matatapatan? Paano namin silang pasasalamatan? Yung pagmamahal namin, paano namin i-express sa kanila? Then I found 3 scriptures in the Bible that are almost synonymous. Paulit-ulit lang. The first one was in Exodus chapter 20, verse 12. The Bible says, "Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee." Of all the commandments given by God, ito lamang ang namumukod tanging utos na merong isinamang pangako ang Diyos. That thy days may be long upon the land. Inulit po niya yan sa Deuteronomy 5:16. "Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee." And again, it was reiterated in the New Testament, Ephesians chapter 6, verse 1. "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth." At pagkatapos, wala na pong ibang binanggit pa in regards to honoring our mother. Napakasimple ng sinabi ng Panginoon. Alam nyo, yung mga doktor kung ano-ano mga iniimbento kung paano humaba ang buhay. But the secret was in the Bible kung paano humaba ang buhay. Honor your mother, that thy days may be prolonged, para humaba ang iyong buhay. Meron pong definite time frame na binigay ang Diyos na buhay sa bawat tao. In fact, in the book of Psalms, ang standard na binanggit niya doon is 70, that is 70 years old. Average lifespan ng tao is 70 years old. Pero kung i-honor mo ang iyong mga magulang, ang pangako ng Bible, thy days may be prolonged. Pahahabain, i-extend yung buhay mo. So the secret to a long and good life is to honor your parents. Question: how do we honor our parents? I would like to give you 3 practical way how to honor your parents. Number 1, obey them without question. Mahilig tayong magtanong, bakit? Kapag inuutusan tayo. Minsan mga bagay na kaya namang gawin ng mga nanay natin pero iuutos pa rin nila sa atin. May papagawa na hindi mo naintindihan. Pero minsan tamad kami na magpaliwanag, sasabihin na lang namin, kasi sinabi ko, basta gawin mo. One way to honor your parent is to obey them without question. Sabihin ko sa inyong dahilan kung bakit minsan may mga pinapagawa. Yung mga nanay nyo sa inyo na hindi nyo naintindihan at kahit kaya nilang gawin, ipapagawa pa rin nila sa iyo. Manos kang pinggan, maglinis ka king kiluwal, mamalis ka, maglampaso ka, manugsiya kang basura king kiluwal, pakanan mo yung aso, pakanan mo ring manok, lilinis mo ita, lilinis mo yung kwarto, pulutan mo. Ang daming inuutos kahit kaya naman nilang gawin. Bakit? They want you to mature. They want you to learn. Darating ang araw, aalis ka sa bahay mo. Mag-aasawa ka, tatayo ka ng sarili mong pamilya. Pag sa bahay, hindi ka natutong magtrabaho, naging tamad ka, anong klaseng pamilya ang itatayo mo? Anong klaseng ehemplo ang ipapakita mo sa mga magiging anak mo? The reason kung bakit palagi kang inuutusan, tinuturuan kang maging masipag ng nanay mo. Upang sa ganon, pagdating ng araw, ready ka kapag ikaw nagkaroon ng sariling pamilya. Amen?
Meron po tayong anak na pinaka-paborito nating inuutusan. Ang dami nilang magkakapatid, pero merong isa palagi na yun palagi nababanggit nating pangalan kapag meron tayong gustong ipagawa. Meron ba sa mga pamilya natin? Meron, di ba? Paborito nating inuutusan. Ewan ko ba, kahit hindi isipin ng nanay mo, automatic yun malabas sa bibig niya. Pangalan mo, may uutos siya sa iyo, mapalad ka. Sapagkat ikaw ang pinakaunang magmamature sa inyong mga magkakapatid. Dahil ikaw yung unang naiisip. Ikaw yung unang nababanggit na pangalan. So obey them without question. Huwag niyong tanungin, liban na lamang kung meron silang iuutos sa iyo na ikapapahamak mo. But I don't think a good parent will tell something his child na makakasama sa kanya. O tumalong ka sa bangin, wala naman sigurong ganun. Pero lahat ng ipapagawa sa iyo ng magulang mo, it's for your good, sa ikakabuti mo. So obey them without question. Number 2, appreciate them. Verbally and visually. Paano natin silang i-appreciate? Verbally by saying, Ma, I love you. Katabi mo yung nanay mo, sabihin mo sa kanya, akbayin mo, Ma, I love you. Sabihin mo sa kanya, Ma, I love you. Sabihin nyo, ay na naman tayo eh. Ngumingiti na naman kayo. Bakit? Nakukornihan kayo eh. Kasi hindi kayo sanay. Hindi nyo madalas sinasabi o baka hindi nyo talaga sinasabi. Mula sa araw na ito, learn to say, I love you to your mother. Alam nyo kung bakit? Darating yung araw, tatanda yung mga nanay natin, ililibing sila at saka mo sasabihin, Nay, I love you. Hindi na nila maririnig yon. Hindi na nila maa-appreciate yun. Ngayon, habang kasama nyo sila, yung kaya pa nilang i-appreciate yung love nyo sa kanila, sabihin nyo na ngayon, I love you. At kung magagawa nyo, everyday, pagising nyo sa umaga, sabihin nyo, I love you. May bayad ba yun? Wala naman. Sa lahat ng sakripisyo ng nanay mo sa iyo, kahit yun na lang isukli mo sa kanya, malaking reward na para sa kanya. To say, I love you. Not only verbally, but visually. Buy them flowers. Bilhin nyo sila ng bulaklak. Hindi naman siguro araw-araw, ano? At least ngayong Mother's Day, bilhin nyo sila ng bulaklak. Sino po sa mga nanay ang meron ng bulaklak? Tapos po mga bulaklak. Ayan. Napakamahal po ng bulaklak. Ano? Balita ko kahapon, maraming bumibili ng bulaklak, hinold nila, tinago ng mga negosyante yung mga bulaklak. Dahil alam nilang maraming bibiling bulaklak Mother's Day, hinihintay nilang tumaas ang presyo. Matalino nga naman sila, ano? Kaya sabi ko dito, buy them flowers. Hindi ko sinabing ipamitas nyo sila. Bili nyo yung bulaklak. Bakit? Kasi ang isang bulaklak na hindi mo pinagpagalan, pinagpagurat, hindi mo ginasusan, hindi niya dala-dala yung pagmamahal mo. Kasi sinungkit mo lang sa kapitbahay, dinukot mo lang sa bakod. Tapos, Ma, Happy Mother's Day. Anong sense nun? Hindi ma-appreciate ng nanay mo yun. Pero kapag alam ng nanay mo na wala kang pera pagkatapos bumili ka ng pagkamahal-mahal na bulaklak, tutulo ang luha ng nanay mo dahil alam niya, nagsakripisyo ka para sa bulaklak na yun. Visually, ipakita natin yung pagmamahal natin sa nanay natin or anything of that kind, kahit hindi bulaklak. Chocolate. O ano man na ma-appreciate ng nanay natin, na mahal natin sila. Especially on this very day, Mother's Day. Number 3, compensate them. Give them cash. Ayan, ulitin ko, give them cash. Hindi ko sinasabing mukhang pera yung mga nanay natin. Okay? Explain ko to. Alam nyo ba na yung pera ay isa sa pinakamabisang gamot ngayon? Yung tinatawag na Perasol. Nagagamot niyan yung parasitis. Kasi ang daming nararamdaman na sakit ng nanay kapag walang pera sa bulsa. Totoo. Logically and emotionally speaking, kapag walang pera ang nanay, makinig kayo, pag walang pera ang nanay, irritable. Konting sakit sa katawan,
na ma-magnify yung pain na nararamdaman niya. Pero kapag may pera yan, masaya ang bahay. Kahit may nararamdaman yan, tanongin mo, ma, ano pong masakit sa'yo? Ay, wala akong sakit, basta may pera ang bulsa. Hindi, totoo. Ayaw na nila yung papasahan mo sila ng load. Ayaw na nila yung GCash. Ayaw na nila yung pasasalubungan mo sila ng Jayco. Napakamahal nun pagkatapos sugar pa. Ang gusto nila, cash. Dahil ba mukha silang pera? Hindi. Bakit gusto ng mga nanay natin ang cash? Pero bago ako magpatuloy, totoo ba yung sinasabi ko? Mga mothers, gusto nyo ba ng cash? Yes. O yan, napakalakas. Hindi, totoo. Kasi ang mga nanay natin, kapag may lumapit na isa sa mga anak niya, ma, yung apo mo walang gatas, ma, hindi pa po kami kumain, hindi niya matitiis yung anak niyang lalapit sa kanya. Pero kapag may pera yan sa bulsa, may bubunutin siya, meron siyang iaabot yung katuwaan ng nanay na natitighaw yung pangangailangan ng anak, hindi mo masusuklian yon. Yung pera, inanasa ng mga nanay natin, hindi man para sa kanila yun eh. Sa pamilya din niya na nangangailangan. Maaring ikaw, panganay, may pera ka, yung nakakabatang kapatid, walang pera, binigyan mo ng pera. Hindi man para sa kanya yun, para din sa mga kapatid mo yun, na mas nangangailangan kaysa sa iyo. Kaya yung mga nanay natin, how to honor them, compensate them, give them cash. Basta paano yun, nag-aaral pa ako, okay lang, mag-aaral kang mabuti. Basta ganun, pag-graduate mo, magandang trabaho makukuha mo, kumita ka ng magandang salapi para may maibigay ka kay nanay. Amen? Ayan, patapos na yung palobat na tayo. Yung mga anak na may mga trabaho na, kumikita na kayo ng pera, pag sumahod kayo, una niyong isipin, nanay niyo. Amen? Pastor, papasalubungin ko siya ng paborito niyang Starbucks. Papasalubungin ko siya ng paborito niyang pagkain. O, pasalubungin mo siya ng lahat ng paborito niyang pagkain, pero wag mong kakalimutan yung cash. Dapat meron at meron yun. Yung mga nanay po natin, hindi nila ito nasasabi sa inyo, ako nang magsasabi para sa kanila. Nahihiya silang humingi. Nahihiya silang humingi, kasi ma-pride ng mga yan eh. Nahihiya silang humingi. Huwag nyo nang hintayin humingi sila. Common sense na lang. Maraming pangangailangan yung nanay natin, lalo na kapag may edad na yan, naku, yung abator lang, kamahal. Magkano yung gamot sa high blood? Cholesterol, sugar, kung nag-i-insulin pa yan. Yung SSS lang niya, kulang pa, panggamot lang niya. Nung walang sakit yan, kalakasan niya, inubos yung lakas sa pagtatrabaho para sa iyo. Ngayong wala na siyang kalusugan, ikaw naman mag-alaga sa kanya. Amen? So, today, let's honor our mothers by obeying them, appreciating them, and compensating them.